ba na mag-OFW yung anak mo? Parang, as OFW, anak mag-OFW ka rin. No. No. Why? Why? Hindi, ayoko kasi syempre mag-isa lang siya, di ba? Mag-isang anak lang siya. Gusto ko na ayoko yung pagdaanan niya, yung pinagdaanan ko. Like, na trabaho, ganito, ganyan. Gusto ko mag-enjoy siya sa life niya, mag-spend siya ng time doon with my parents, ganun. Siyempre, especially kasi, di ba, parang doon talaga siya lumaki. Gusto ko na doon lang talaga siya sa Pinas. Tapos, ang hirap kasing maging OFW talaga. As in, parang gano'n to siya. Ayoko. So, ikaw, ayaw mo. Ayoko talaga. Kung, hindi siya OFW, yung dream ko, parang, pwede siyang maging citizen ng ibang bansa, pero wag lang siya mag-OFW. Gusto ko na kung, if ever man na sa ibang bansa siya, kami lahat, magkasama kami. Social mo, day. Hindi siya pupunta, ganito. Hindi siya pupunta ng ibang bansa para magtrabaho lang. Pupunta siya ng ibang bansa kasi doon talaga ang bahay niya. Oo. Ganun yun. Next. Ikaw ta. Yan. Gusto niyang tumayat. Sawa ka ng pariner. Ano, te? Saan ba yung partner na yun? Sana yung partner! Shout out! Shout out, partner. Shout out partner! Gusto ko ng Graham! Sarap nito. Kung gusto niyang mag-abroad, susuportaan ko siya. Hindi ko siya pipigilan. Para maging independent din siya. Tapos, para masabi niya na ganito pala yung mama ko, yung mga ganun. Marirelate din niya yung na-experience ko. Maintindihan niya kung bakit ganito si mami dati. Yung mga ganun. Nag-sacrifice. Yun lang. So, kung ayaw na niya, pwede naman din siyang umayaw. Hindi nalubog. Yun lang. Ako naman, Single pa sa mga ako. pamangkin. Since sobrang hirap talaga ng buhay sa probinsya namin, ire-recommend ko talaga, babe. Guys, ire-recommend ko talaga. Binigat na kayo. Damn, Oo, binarecommend niya. i-recommend ko talaga. Kasi like yung ate ko, imagine 13 na ang pamangkin ko. So, anim sa isang kuya ko, 3, tsaka 4 sa ano. Tapos, since may history naman na ang ate ko before sa Hong Kong, DH. So, tapos college na din, nagka-college na pa, high school na din yung mga iba. So, talagang i-recommend ko. Lalo na sa, like, kuya ko, ganun. Kasi as in, ang hirap yung buhay sa amin, sa probinsya namin. Tapos wala na talagang stable na yung job, yung income, ganyan. May yung nagsasacrifice man sila na like for yung para may pang-araw-araw ganun. Pero hindi siya enough kasi nga sa school pa lang ganun. Kaya yun, mas talaga kung may chance at saka yung ipagkaloob din talaga ni Lord. Oo, mag-abroad. Yun. Ikaw, sa mga pamangkin mo siya. Actually, na-recommend ko na. Tapos na pala. Kung siya na-recommend. Oo, kasi parang ang lalo na si Sam, yung panganay namin na pamangkin. Parang kami ang niya, pamantayan niya. Since successful kami ng kuya ko sa abroad, parang ang niya, gusto niya makaalis ka agad after college. Yun yung niya. Kasi RadTech. Pero gusto niya mag-pilot ko. Pero gusto niya din kasi, parang na nga nila, kasi kami nakikita nila na we can provide sa family, nabibili namin yung
namin. Mm-mm. Na, lalo na ako nakaka-travel. Parang naano sila. Yung Yun. parang tayo na, Oo, okay. nasa ano si tita. So, yun. Yun naman ang ano ko. Tapos yun yung gusto niya pagka-graduate, maka-alis. Para she can, explore the world. Na wala siyang inaano na pahingi ng ganito, pahingi ng ganyan. Kung ako din naman kasi, sa profession natin mas ko na sa ibang bansa. Oo. Mm. Kasi sa akin, Diba? hindi Although naman may nagsasuccess naman na sa Pinas. Oo, Pero, pero more on sa ibang bansa mas Madali ang kasi. nurse, 'di ba? Aminin na natin. Mas madaling kumita talaga. I don't know lang sa ibang fields, but yun. Sa profession natin. Mas ko na sa ibang bansa. Eh tingnan mo tayo, even naman nasa ibang bansa tayo. Yun nga, masaya naman, 'di ba? Or nasa tao din naman kasi. Oo. Depende sa'yo kung paano mo kasi. Tapos yung iba naman din kasi may reason kung bakit naging OFW. Ayaw magstay sa Pilipinas or may tinatakasan or whatever. Or Kailangan na kailangan. Tayo more on single. Actually, hindi naman natin din masyadong pero pinili natin maging OFW. Diba? Wala naman. Actually ako. Meron na kasi ako, hindi ko siya i-recommend, pero hindi ko sila pipigilan. Alam mo yon, parang kung mag-decide silang mag-OFW, go. Pero kung i-recommend ko, kung yung word na recommend ang pagbabatayin, hindi. Kasi danas ko lahat ng lungkot, tsaka yung mga sinasabi nga siguro ng papa ko na yun nga, naranasan mo na ang malayo, naranasan mo na yung lungkot, so alam mo na yung word ng OFW, tsaka yung isa kong kapatid na naranasan niya na din. So kung meron sigurong chance na, kasi ang bata ngayon sa atin madiskarte na eh. Hindi na katulad natin na parang puro career. Yung mga bata ngayon parang bata pa lang nagbi-business na. Yung parang alam na nila kung paano gumawa ng pera. So from there, parang sana doon pa lang may maano na sila na maayos na sa Pinas. So hindi na nila maranasan yung nararanasan natin. But then, sa profession kasi nga natin is kung magiging nurse sila, mas better talagang mag-OFW ka kasi sa atin, Diyos ko, paano sila mag-earn ng ina-earn Mag-earn na? natin. Earn! Ay, Yun. Pero yung sa ibang field, yun, kaya na nila yun. Tsaka yun nga, sabi ko nga, ang bata ngayon, mga Gen Z, is hindi katulad natin na parang kasi more on tayo career talaga, career path. Sila kasi parang marami silang though parang sa kanila ina-enjoy nila talaga yung moment. Parang bawa ngayon, wala kaming pake, basta enjoy namin yung pera namin. Hindi nila iniisip yung tomorrow. Pero nagagawa naman din nila ng paraan. So, madiskarte sila ngayon, ma-business, madiskarte. So, feeling ko, yung mga kabataan naman ngayon is more on, nakakapag-travel na nga yung mga, ngayon eh. So, yun. Kung ibang profession siguro, kaya na. Pero kung nurse, i-recommend ko kayo. Walang kabalyo-balyo ang nurse sa Pinas. Truthfulness. Yo! Ay, ako na. Oh. Ay, since nurse naman din si Erika, ay i-recommend ko na rin. At kasi naman hindi naman natin ikailan na ang liit ng sa Pilipinas. Sobra po. So, ito naman ay pwede rin siyang mag-business habang nag-nurse. Halimbawa, yung mga alas, gano'n. Yes, te. Maano talaga ako sa business, pero ang business talaga ay hindi lumalapit sa akin. Ang dami ko ng business na napasukan, guys, pero wala rin. In his time lang siguro hanggang kailan. Yan lang. nice. Galing din. Ang galing yun. Ako, yung mga kapatid ko, kung gusto nilang mag-abroad, okay lang, para maranasan din nila. Pero, Yung word na oo, recommend. yung lagi ko din sinasabi sa kanila na kung may pagkakakitaan
magpipilian kayo dyan na mas maayos, dyan na lang. Kasi napakahirap maging OFW. Yung pagod ka na galing work, ikaw pa magluluto, ikaw Shout out, Owa, Polo. ikaw maglalaba, ikaw ang lahat yung parang pagod ka na po sa mamamalansya ka pa. Yeah. Yesterday, tapos pagluluto mo pa. Tapos magbabox ka pa. Pagluluto mo pa yung mga kaibigan mo. Ewan ko ba? Saan na loob ni Chris? Joke lang o hindi ah? Kasi Hindi. kung may iba bang pagkakakitaan sa Pinas o kung makakaput up ka ba ng mas maliit na business ba? Kasi sinasabi ko sa atin guys, wala talagang yayaman sa pagtatrabaho. Yes. Sa totoo. Dapat ano, Sabihin na kumikita tayo ng ganito. Ng gantong halaga. Ubus din na siya. After a month, ubos. Trabaho ka na ulit. dapat Kaya money dapat works talaga- for us eh. Parang, Tapos sasabihin na sa gantong nakaka-travel tayo, nakapunta dito. Pero pag nakatapos tayo ng travel, kailangan ulit natin mag-work para Kaipon. ang tanong hanggang kailan kaya ng katawan natin, di ba? True. Magtrabaho para doon sa pag-travel natin, pagkain natin. Plus pa mo. Kaya kung yung mga nasa Pinas, May pinagkap. oo. Yung mga nasa Pinas na hanggang makaka-put up sila ng pagkakakitaan. ano talaga. Kasi mahirap talaga ang maging OFW. Halimbawa tayo, uwi tayo sa Pinas, walang pumapasok na pera, lahat palabas. Totoo. Tsaka trial and error. Risky naman kasi siya talaga. Diba? Parang ang pinagkaiba lang natin dun sa iba na yung mga nasa Pinas, malaki lang ang sahod natin. Hindi naman sa yung pinagmamalaki namin, medyo mas angat lang ng konti yung sahod natin. Pero kung sila, Ganun din naman. sila isang trabaho lang din sila, tas gastos, ubos. Parang ganun lang din man tayo, trabaho din, gastos, na pinagkaiba lang sa ibang bansa tayo. Tas kaya natin piniling nandito nga sa Saudi, kasi medyo mas angat mataas, lang oo. yung ano. Pero parang same lang din, isang kahig. Kumbaga parang mas maano pa dun kay... Enjoy sa Ano kanila. ba makapag-iPhone pa nga Family. sila. Exactly. Diba? Alam mo yung sinabi diba ng barkada natin na, oh, so sige, anong difference natin? Sa totoo, Totoo. Totoo naman. yung Wala- mga wala- kaibigan natin, kakailan natin pa sa naka-iPhone. Oo. Yung mga ano natin, travel. True. Di ba parang diskarte lang mo din sa Diskarte buhay lang ba? talaga, oo. True. Na ganun nga. Kumbaga, yung para sa akin ha, yung haba, yung titira ka sa ibang, sa ibang bansa talaga. Iba talaga sa Pinas, pero nga lang kailangan niya ng pera. Pero parang yung babalik, uuwi din sa Pinas. Parang lahat yung mga nakita ko na yung taga sa amin na tumira dito, nasa US ng gantong katagal, nasa ganto ng gantong katagal, pinipili din nilang Settle down umuwi din sa Pinas. Yung iba kasi ng kundang na sila ay may business na sila. Yung ibang mga class. Kaya, May business, America business, Saudi, walang business. yung pera talaga natin pinaghihirapan, isipin natin kung saan natin ilalagay. Yes. Yan ang tama, Kim. Pera ba? Kung saan ang pera natin? Ayan naman. So, that's all. Yeah. Yay! Netflix na! Thank you all. guys! Sana may That's our- natutunan yeah. kayo. So, That's natutunan, our hindi. Sana may... experience. Sana nakarelate kayo. Sana may mapulot kayo sa mga pinag-usapan o nagkwentuhan ba namin. Kasi ito yung realidad guys. Wala tong It's our usual thing, guys. Parang shinare lang namin to today, but ito talaga yung Parang ano namin. most of the Thursday. time talaga palagi kami nagtatanungan na na ganun. kamusta ka na, ganyan ka na. Random, Random shares. Gusto lang naming i-share sa Gusto inyo lang namin matulog. na hindi lang naman, para hindi lang kami lang yung nakakarinig sa each other.
Aray! So, comment down below kung nakarelate po kayo. And comment down kung ano pa yung mga gusto yung topic na Yeah, pag-usapan. topic. Yeah, guys! Gagawin namin yun, guys. Gagawin namin yun with food, guys! Shout out sa Hansel at sa... Baka next time meron Dragon tayong, Ball ni Shabu. podcast with mukbang, ganyan. Gusto namin yun. Excited! Tapos, guys, wow! Actually, ginagawa na natin. Yes. Ginagawa namin yun dati pero hindi namin siya recorded kasi. Oo, hindi namin din record. Hindi namin Ano, na-record. itong podcast, parang ano man siya, parang sa mga future na matitingnan kami. Yung mga titingnan Sa namin. memories. Yun nga lang din namin ito nagawa ng mas maaga. Mas marami pa kami dati. Guys, sobrang konti na lang namin. Kalahati na lang Kalahati. to. As in, exactly kalahati. Saka wala na namin ng magawa, naisip ng mag-podcast at i-video. Araw-araw namin So, namin i-share yung chismis. Kasi, di Wala ba? yung ibang ano. Shout out dun sa mga kaibigan namin na papuntang kasalan. Congratulations, Kuya Alan. Kuya Alan. Ano today? December 27. Magbukas December sa 27, 2024. Yan yung sa mga kaibigan namin nasa Pinas. Sa Ilocos. Jenky Oma, sa Ilocos. Shout out! Shout